Kung sino ang nagsimula, siya rin ang dapat tumapos. Yan ang mensahe ni Caloocan Representative Edgar Erice kay PBBM sa harap ng mainit na flood control scandal. Kasabay nito, panawagan din niya ang bold reform sa Kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Tila walang pumansin sa emosyonal na privilege speech ni Caloocan Representative Edgar Erice kaugnay ng kontrobersyal na insertion sa 2025 national budget. Ilang kongresista ang tinangka naming kuhanan ng reaksyon ukol dito, pero mas minabuti nilang hindi na magbigay ng pahayag. Sa kanya kasing talumpati, sinabi ni Erice na mababa na ang moral ng Kongreso dahil sa galit ng taong bayan sa korupsyon na kinasasangkutan ng kapwa niya mambabatas. Hindi na pwedeng umasa na lilipas ang galit ng bayan. Hindi na pwedeng pagtakpan. Hindi na pwedeng magturuan. Kailangang isiwalat ang katotohanan, aminin ang pagkukulang, ituwid ang kamalian, at panagutin ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Mga kasama, linisin natin ang ating hanay. Magpatubad tayo ng mga matinding reforma kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Ang sinasabing small committee na binubuo ni na dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Chis Escudero at Senadora Grace Poe ang sinasabing responsable sa ginawang insertions. Ngunit dalawa sa mga ito, sina Romualdez at Poe, ay wala umano sa meeting ng nasabing committee. Ayon kay Erice, umaabot sa 1.45 trillion pesos ang nasingit o dinivert na pondo mula 2023 hanggang 2025 sa General Appropriations Act. Humigit kumulang naman sa 1.4 trillion pesos ang naipasok para sa unprogrammed appropriations na may tuturing bilang isang checking blanco. Ang mga insertion at diversions na ginawa ng ika-19 na Kongreso ay walang kapantay sa kasaysayan. Isang halimbawa ng mapanlinlang at inabusong anyo ng insertion ginamit upang pondohan ang mga proyektong walang tunay na benepisyo sa mamamayan. Hindi plinano ng gobyerno at ng Pangulo, kundi siniksik para sa pansariling interes ng ilang makapangyarihang individual o pamilya. Sa programang At the Forefront ng Billionaire News Channel, iginiit ni Erice na kay Pangulong Bongbong Marcos ang sagot kung papaano niya tatapusin ang usaping ito. Alam mo, lahat naman ito sa bandang huli ay masasalamin natin sa mga magiging aksyon ng ating Pangulo. Siya nagsimula nito nitong controversial na to, nung ating SONA, dapat tapusin niya ito. Ang sinasabi ko lang, para matapos ito, dapat makita ng mamamayan na kami mismo sa Kongreso, kami nasa pamahalaan ay mag-initiate na ng mga kailangang reforms, bold reforms. May panawagan din si Erice sa pangalawang Pangulo. To Vice President Sara Duterte, lumalaban ba kayo para sa political supremacy ng inyong pamilya o para sa ikabubuti ng bayan? Naniniwala akong politically motivated ang impeachment. Pinangalagaan kayo ng konstitusyon. Suklian nyo naman! Nanawagan din si Erice sa kapwa niya mambabatas na sana ay makonsensya na at manggaling mismo sa kanila ang pagtatama at pagbabago. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.